Oh, masayang araw mga ka-PL. Ayan, tinabla ng hiya si Marcos. Ha? Tinabla ng hiya si Marcos sa kantsaw ng ating mga kababayan. Di ba? Nagbigay ang Amerika ng 0% taripa sa bansang Cambodia, Thailand at Malaysia, mga kababayan. Pero ang Pilipinas hindi po napasama sa listahan. Yan ang ikinantsaw ng ating mga kababayan sa Administrasyong Marcos. Ngayon, napanood siguro nila mga kababayan yung kantsaw ng ating mga kababayan. Ano? Rumesbak. Nagpalusot mga kababayan. Siyempre, magaling sa palusot yung mga yan eh. Alam niyo po ang palusot nila. Tumanggi daw si Marcos sa alok ng Amerika na 0% taripa. Ang talino talaga, puta. Ang talino. Ang bilis makaisip ng ng dahilan, mga kababayan, para lang hindi mapahiya si Marcos. Galing, no? Pero sino niloloko nyo? Ang Pilipino? Mga ungas! Hindi nyo na maloloko ang mga Pilipino. Alam na ng Pilipino ang katotohanan. Kaya hindi binigyan ng 0 taripa o 0% taripa ang Pilipinas dahil yan sa korupsyon na napakalala na nangyayari sa ating bansa. Sa madaling salita, sanksyon yan ng Amerika sa Pilipinas dahil yan sa Marcos administration. Yan ang katotohanan dyan. Eto, palusot na lang nila to, mga kababayan. Sanksyon yan ni Donald Trump sa Amerika. Nadamay na tayong mga nananahimik lang, naghahanap buhay na matino sa ating bansa. Nadamay tayo dito kay Marcos, mga kababayan. Sanction pala di umano yan. Hindi tayo binigyan ng ng 0% taripa ng Amerika. O ito po yung palusot nila. Nagpalusot? Siguro, natutunugan nila, mga kababayan, na lalabas na ang totoong dahilan. Bakit hindi binigyan ng 0% taripa ang Pilipinas? Siguro natutunugan na nila. Ngayon, bago lumabas yung totoong dahilan, kagabi, ito ang balita. Marcos, tinanggihan umano ang alok ng Amerika na 0% taripa o tarif, mga kababayan. Itinanggi ng Special Assistance to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na hindi naiwan ang Pilipinas sa alok ng Amerika na 0 tarif na ibinigay sa Malaysia, Cambodia at Thailand. Ayan, hindi naman daw naiwan, mga kababayan. Inalok naman daw ang Pilipinas ng 0% tarif ng Amerika. Tangina. Papaniwalain nyo kami? Huwag nyo kaming gawing tanga. Kung totoong inalok si Marcos ng Amerika ng 0% tarif, imposibleng hindi niya kakagatin yan. Napakalaking achievement niya sana. Sa pag-uwi niya mula doon sa summit na yon, meron siyang magandang ibabalita sa ating mga kababayan. Ipagmamalaki siya ng mga loyalista. Imposibleng hindi niya tanggapin yung alok ni Donald Trump. Huwag niyo kaming gagawing tanga. Di ba, mga kababayan? Pinagluloko pa rin tayo hanggang sa hanggang sa mga pinagkaloob ng ibang bansa. Dahil hindi nga nakamta ni Marcos yung pinagkaloob ng Amerika sa ibang bansa.
Ha? Pinagluloko tayo. Oh, 'di ba? Maliwanag mga sinungaling talaga. Ito pa. Ayon kay Go, mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang tumanggi sa alok ng Amerika dahil umano gusto niyang protektahan ang mga magsasaka at mga maliliit na negosyante na maaaring maapektuhan ng pagpasok ng mga produkto mula Amerika. Mga kababayan, makinig kayo ha. Gusto daw protektahan ni Marcos ang mga magsasaka at maliliit na mga negosyante. Isa na namang pambubudol yan, mga kababayan. Bakit? Mag-aapat na taon na po si Marcos sa kanyang termino. Ngayon niya lang maiisip na protektahan ang mga magsasaka at maliliit na mga negosyante. Sige nga. Hindi niya nga naisip noon yan eh. Pag-upo niya kung talagang meron siyang pagmamahal sa mga magsasakang katulad namin. Mga kababayan, kung talagang meron siyang puso sa mga magsasaka at sa mga maliliit na negosyante, pag-upo niya, sana inuna niya. Hindi niya gagawing dahilan to. O ngayon, ginagawa niyang dahilan, mga kababayan, dahil napahiya si Marcos sa ibinigay ng Amerika sa Thailand, Cambodia at Malaysia na 0% taripa. Parang nga naman bumango pa rin siya kahit papaano. Win-win situation ang buwang. Win-win situation. Hindi binigyan ng US ng 0% taripa. So, palusot nila ay tinanggihan ni Marcos kasi di doon pa lang, sira na siya, di ba? Ang Pilipinas hindi binigyan ng Amerika, so sira siya doon. Hindi binigyan ng 0% tarif, sira siya doon. Ngayon, para makalusot, at bumango pa rin siya, sa ating mga kababayan, ito. Naisipan niya, kawawa kasi mga magsasaka, at yung maliliit na negosyante, na maaaring maapektuhan, pagpasok ng mga produkto mula sa Amerika, style nyo, bulok! Huwag nyo kaming ginagawang tanga. Ang totoo niyan, dahil sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, flood control project, nakawan sa Kabanang Bayan, minamaneho ng pinsan ni Marcos, ang Kabanang Bayan, ang pondo ng bayan, nagkaroon o nagpataw ng sanksyon ang Amerika sa Pilipinas. Ayan, hindi tayo isinama ni Donald Trump kasi napakaraming kawatan sa administrasyong Marcos na hindi man lamang nakitaan siguro ng Amerika na sinusupil ni Marcos. O dahil sa ngayon, napakabagal niyang kumilos. Hindi nga natin sigurado kung merong makukulong dito sa mga animal na ito Di ba? Sanction yan. Huwag nyo kaming palulusutan. Sanction daw yan. Yan Ito pa. We are trying to protect several industries in the Philippines such as rice, corn, sugar, and poultry, wika, nigo. Unggoy! Huwag nyo kami ginagawang tanga. Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na 2 lamang umano sa mga ASEAN countries ang tumanggap ng 0 na taripa ng mga kapalit ay pagbubukas ng merkado nila sa mga agrikultura at industrial product ng Amerika. So, ang sinabi ni Auntie Claire, 2 lang. Kita nyo gano'ng kasinungaling yung ali na yan. 3 man po, di ba? Malaysia, Cambodia, at Thailand. Pero sinabi ni Auntie Claire, 2 lang. Para siguro, mga kababayan, i-disregard yung isa, ipahiya yung isang bansa, alinman doon sa 3 na binigyan ng 0 tariff ng Amerika. Suppose, kita nyo, lalabas yan. Sasabihin yan sa mga press briefing nila, ay 2 man lang talaga ang totoo.
yung isa doon pinangakuan lang. O di, may karamay ng Pilipinas sa kahihiyan. Pero gawa-gawa lang nila yan. Di ba? Mga kababayan, grabe kasinungaling nitong administrasyon ni Marcos. Oh, Marcos, tinanggihan mismo umano ang alok na 0% tariff ng Amerika. Nako, nahulog na yung aking mga sensya na umingay. Nahulog yung aking mga gamit. Ayan. Maniniwala kayo na tinanggihan ni Marcos? Huwag nyo kaming utuin. Huwag nyo kaming linlangin. Dahil ang administrasyong Marcos, kung ano ang sinasabi, para sa akin kung ano ang sinasabi ng administrasyong Marcos, o mismo si Marcos, para sa akin, kabaliktaran yan. Sinabi niyang magiging 20 pesos ang bigas, lalong nagmahal. Sinabi niyang hindi niya hahayaang makialam ang ICC sa ating bansa. Si Duterte, nasa dahig na. Di ba? At marami pang mga katulad niyan na sinabi si Marcos na kabaliktaran, mga kababayan. Di ba? 5,500 flood control project daw. Ni isa wala. Di ba? Tapos maniniwala kayo dito sa sinasabi nilang ito? Na tinanggihan daw ni Marcos? O baka naman, siya itong nagpupumilit o humiling kay Trump na mapasama dito sa 0% tariff na ito at tinanggihan ni Trump. Di kaya, mga kababayan? Hindi kaya? Tinanggihan siya ni Trump? Dahil bibigyan siya ng sanksyon dahil sa napakalala ng korupsyon sa ating bansa? Maaaring ganon, mga kababayan. Di ba? Pag kayong maniniwala sa mambubudol na sinungaling pa, palusot lang nila to para hindi mapahiya. Di ba, mga kababayan? Ito pa isang balita. Grabe. Ngayon, dahil tinabla na si Marcos ng Amerika, naglulupasay siya. Please naman, Trump, bigyan mo na ako ng 0% tariff. Ayoko. Bibigyan kita ng parusa. Ayan, paparusahan kita. Hindi kita bibigyan nito. Ayusin mo muna yung bansa mo. Tigil mo muna yung korupsyon bago ko ibigay sa iyo to. Tinabla na si Trump. Kaya pala, nung magkatabi yung mga leader, siya talaga nakatingin lang doon sa bandang kaliwa. Nandito si Trump sa kanan. Baliktad lang po itong cellphone ko. Naka-mirror po ito. Ito yung kanan. Si Marcos nakatingin lang sa kaliwa. Para bagang chicks ba na napapansin ba si Marcos? Bahala ka dyan. Hindi mo ko binigyan ng 0% taripa. Bahala ka siya. Andito si Trump, hindi man lang siya nilapitan, hindi man lang siya kinamayan, samantalang kinakamayan lahat ni Trump yung mga nadaanan niya mga leader. Di ba, mga kababayan? Kaya siguro, nag-kusmod ang naong sa Bisaya pa ba? Nagsibangot si Marcos. Ala ka dyan, ayoko itong pansinin kasi hindi mo ko binigyan ng taripa. Ayun, sanksyon na pala yun, mga kababayan. Ngayon, dumidikit na si Marcos, mga kababayan. Alam niyo kung saan? Sa China. Ayan. Hindi niya magawang pumunta doon sa China para ayusin yung sigalot dyan sa West Philippine Sea o tension sa West Philippine Sea. No? Hindi niya magawang pumunta sa China. Ewan ko kung natatakot siya o ewan ko kung anong kinatatakutan niya. Ayaw. Sa totoosin lang talaga, yung problema dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, madali lang yan eh. Tapos yan. Maglaan lang ng panahon si Marcos, total sige naman siya biyahe. Panay man ang biyahe niya. Punta lang siya ng China. Biyahe siyang China. Kausapin niya, mag-usap silang dalawa ni Xi Jinping. Kinabukasan, tigil yung gulo dyan eh. Tigil yung tension dyan sa West Philippine Sea. Kaso hindi ginagawa ni Marcos. Alam mo kung ano gagawin niya?
Gusto niya yatang gisahin si Xi Jinping dito sa Pilipinas. Hindi sa pinagtatanggol ko si Xi Jinping, ha. Unang-una, hindi po ako maka-China. Pero ito ang diskarte ni Marcos, mga kababayan. O, ito basahin ko. O, iimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping na pumunta sa Pilipinas sa sandaling mapagtibay ang Code of Conduct o COC sa South China Sea na magsisilbing gabay para sa mga panuntunan, prinsipyo at responsibilidad at pag-aagawan ng mga teritoryo. Kita nyo na, mga kababayan, PBBM, iimbitahan si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN 2026 kasi po ang Pilipinas na po ang chairman niyan sa 2026, mga kababayan. So, iimbitahan niya si Xi Jinping. Tulad nung ikwento ko sa inyo, noong nakaraang video natin, o nakaraang content natin, mga kababayan, na ang magiging focus di umano o target ng ASEAN dito sa Pilipinas sa susunod na taon ay itong tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Yan, mga kababayan. So, gigisahin niya si Xi Jinping dito sa ating bansa, mga kababayan. Sa palagay nyo, sisiputin kaya si Marcos o tatanggapin kaya ng China ang imbitasyon ni Marcos? Ako sa palagay ko lang, malabo yan mangyari. Sino si Marcos kay Xi Jinping? Napakataas, napakalayo ho ng diferensya. Ngayon, hindi pa maganda ang relasyon nila. Sa palagay mo, Marcos, pagbibigyan ka ni Xi Jinping, sino ka? Hindi ka nga ginagalang doon sa ASEAN Summit na pinuntahan mo ginagawa ka na nga lang kengkoy doon Ikaw yung nasa entablado, ikaw yung tumanggap ng chairmanship sa susunod na taon bilang sa Pilipinas natin gaganapin ang ASEAN Summit. Ang litrato sa likod, Duterte. Napakalaking insulto niyan sa'yo, Marcos. Di ba ginagawa na lamang siyang kengkoy? Sa madaling salita, parang hindi siya kinikilalang presidente. Hanggang ngayon, ang kinikilala ng ASEAN na presidente, si dating Pangulong Duterte pa rin. Mga kababayan. Di ba? Sino ka? Para pagbigyan ni Xi Jinping. Hindi ka Amerika. Hindi ka Russia. Pilipinas ka lang. Third world country. Maliban sa pagiging third world country, kurap pati ang administrasyon mo. Napakaraming iskandalo, napakaraming anomalya. Palagay ko lang hindi ka pagbibigyan ni Xi Jinping. Kung gusto mong ayusin ang problema at tensyon dyan sa West Philippine Sea, ikaw mismo magpusa. Pumunta ka doon sa bansang China, makipag-usap ka kay Xi Jinping, makipag-ayos ka para matigil ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Pero, kung gagamitin mo ang tensyon sa West Philippine Sea para magkaroon ka ng dahilan at magdeklara ka ng martial law kung sakasakaling lumala ang tensyon dyan sa West Philippine Sea, hindi mo aayusin ang problema na yan. Bagkos, palalain mo pa yan, malamang. Paka lang naman. Hinala lang ng taong bayan yan. Pwede mong gamitin yan. Pwede mong gamitin yan. Di ba, mga kababayan? Mga loyalista, mga BBM supporter, galit kayo sa mga DDS, galit kayo sa mga Duterte, kasi pro-China daw kaming mga DDS. Ano masasabi nyo dito sa Pangulo nyo? Iniimbitahan si Xi Jinping, di pro-China din siya. Kasi mga naratibo ninyo, pambobo Yung mga argumento ninyo, pambobo. Nakarinig lang kayo ng parang ipinagtatanggol ng mga DDS
ang China, sasabihan yung pro-China, anak ng tutya, baso nyo nga kutsara nyo, sandok nyo, made in China. Di ba? Oh. Tapos, ang lakas ng loob nyong sabihan kaming mga DDS na pro-China, ayan ang presidente nyo, iimbitahan si Xi Jinping, pro-China. Si Marcos, pro-China. Sabihan nyo ngayon. Gusto namin sa inyo manggaling mismong mga loyalista na kayo ang magsasabing si Marcos ay pro-China na. Dahil iniimbita niya si Xi Jinping. Ganon! Hindi nyo kayang gawin, no? Kasi mga bangag din kayo. Di ba? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Ako, ito matindi, ho. Ito matindi, mga kababayan. Kahit mga simpleng mamamayan ng China, mga kababayan, yung mga Chinese, mga constituents ni Chinese President Xi Jinping, galit na po kay Marcos, mga kababayan. Ito po yung video, panoorin po natin. Marcos just made a huge mistake blasting China in the ASEAN summit. What is your goal in blasting China on national television for the international community to see? And anyone who disagrees with me does not know anything about ASEAN or its history at all. ASEAN has always settled disputes in a very peaceful and harmonious manner, never discussing things or never confronting other countries publicly. When China and Vietnam clashed over the Paracel Islands in the 1970s, they did not publicly humiliate one another. They settled it quietly. When the world was condemning the junta or the military coup in Myanmar, ASEAN did not publicly condemn. They sent envoy and dealt with it peacefully. These are countries that genuinely want the dispute to be settled. Marcos is doing the opposite. The Philippines is doing the opposite. The Philippines is always an outlier. Every single country in ASEAN is not doing what Marcos is doing. Remember, the most powerful in the room is not the loudest in the room. It's the one who's the most strategic. And being strategic doesn't necessarily mean you have to be loud. You are making yourself look like a frontman for Washington. A lot of people might think you are. Boom! Ang sakit nun, Marcos! Ang sakit nun, Marcos! Mga kababayan, kita nyo na? Akala ko, tayong mga Pinoy lang ang naiinis dito kay Marcos Kahit din pala mga Chinese citizen, mga kababayan, galit na rin kay Marcos. Humihiling po ako sa bansang China. Sana naintindihan nyo itong sasabihin ko. Hindi ako marunong mag-Chinese English naman, mahina din tayo. Ayan. Mr. President Xi Jinping, kung meron po kayong galit kay Bongbong Marcos, kay Bongbong lang po kay Marcos lang huwag niyo po kami idadamay. Huwag niyo po kami idadamay, sir. At kami po mismo galit sa presidente namin. Opo, ayaw na po namin sa presidente namin. Tutusin nga lang, kung pwede na namin hatakin yung palabas, gagawin namin. Kaso, wala po kaming kapangyarihan. Isang simpleng mamamayan lamang po kami na nakatingin sa napakalalang korupsyon sa aming bansa, nakakaalam sa napakalalang korupsyon, anomalya sa aming bansa. Wala kami kakayahan dyan. Kaya kung may galit man kayo, sir, kay Marcos, sana kay Marcos lang, wag niyo po idadama yung Pilipinas, Wag niyo po idadamay kami mga simpleng mamamayan. Kung gusto niyo girahin si Marcos na si Marcos lang. wag niyo pong gigirahin ng Pilipinas, wala po kaming kaya sa inyo, aminado kami dyan. Mahina po ang aming mga pagkagamitang pandigma, sir. Kung gusto niyo batukan si Marcos, batukan niyo lang si Marcos. Wag na kami. Hindi po namin kaya at humahanga po kami sa pamumuno niyo po, Chinese President Xi Jinping. Saludo po kami sa iyo, sir. Saludo po kami sa iyo sa napakagaling mong
pamumuno sa inyong bansa at napaunlad mo ang China. Hindi katulad ng aming presidente ngayon, pinabayaan ang Pilipinas. Lumala ang korupsyon. Napakaraming anomalya na hindi niya kayang lutasin. Ginamit niya lang para pabanguhin yung sarili niya, pero hindi niya kayang ipakulong, lalong-lalo na yung pinangalanan ng mga resource person na si Saldico at yung pinsan niya si Martin Romualdez. Bahala na kayo umusga kay Marcos. Sir, ayan di ba? Kahit mga Chinese, mga kababayan, galit na eh. Kung hindi ako nagkakamali, kahit dyan sa Ongpin, marami na daw galit sa kanya. Dito sa Davao, sa mga Chinese, tawag nito, Chinatown, marami nang may ayaw. Marami na nagre-reklamo. At yung iba na mga kababayan natin na merong amo na mga half Filipino, half Chinese. Sila po ang nagbibigay ng kwento sa amin na sobra na daw talaga ang galit ng mga taga-China sa Administrasyong Marcos. Kayo mga OFW na nasa ibang bansa, lalong-lalo na sa China, kamusta po ang inyong mga amo dyan? Pakitanong po kasi may mga nag-message po sa akin, marami. Napakarami po. Yung amo daw nila, Chinese, sobrang galit na galit daw kay Marcos. Dahil daw sa malalang korupsyon at sa hindi maayos na pamumuno niya sa ating bansa. Paki-comment ko po kung meron kayong experience na ganyan, mga kababayan. Ito pa isang balita. Kita nyo? Napahiya na nga si Marcos sa ASEAN. Maraming ang may ayaw sa kanya ron di umano ng mga leader. Sinisiraan niya pa ang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ito sabi niya, bansang pinabayaan umano ni Duterte na lugmok, ibinangon ni PBBM ayon sa bagong Pilipinas Chronicles. Talaga ba? Ulitin ko, bansang pinabayaan umano ni Duterte na malugmok, ibinangon ni PBBM ayon sa bagong Pilipinas Chronicles, mga kababayan. Maniniwala kayo na ang Pilipinas ay pinabayaan ni dating Pangulong Duterte na malugmok? Anak ng tutsa, lugmok na lugmok tayo noong panahon ng pandemya. Pero pilit pa rin itinatayo at inaangat ng dating Pangulong Duterte ang Pilipinas. Hindi niya po tayo pinabayaan. Yan ang katotohanan dyan. Lalong-lalo na sa mga vaccines na kailangan natin na iturok sa ating katawan para hindi tayo mahawaan ng lintik na sakit na yon. Di ba? Ayuda, talaga naglalakihan. Talaga hindi niya pinabayaan ng Pilipinas. Yung ba yung hinayaang malugmok? Napakaraming infrastruktura. Nasa magazine ang dating Pangulong Duterte na isa sa pinakamagaling na leader sa buong mundo. Yan na isang bansa na kinikilala ng buong mundo na isa sa pinakamagaling na leader. Si Marcos ngayon, isa sa pinaka-worst na leader. Di ba? Mga kababayan, baha, lintik, grabe ang baha, mga kababayan. At ano pa? Corruption. Naku po, grabe. Napakarami pa. Ito pa, nag-viral online ang post ng bagong Pilipinas Chronicles Facebook page matapos nitong punahin ang dating pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pala ang nag-post naman pala, mga kababayan, bagong Pilipinas Chronicle, lahat naman po sinungaling yung mga sinasabi dyan Kahit na napakabaho na ni Marcos, lahat ang nilalabas nilang mga artikulo nila, pampabango kay Marcos. Kahit na alam nilang wala nang naniniwala sa mga sinasabi nila. Pinagtatanungan na nga lang yung nila
Bagong Pilipinas Chronicles? Pinagtatawanan na lang po yung mga articles na inilalabas nila. Oo. Pero ang kapal ng mukha eh. Pakapalan na lang ng mukha sa administrasyon ni Marcos. O, sa naturang post, sinabi ng page na ang bansang pinabayaan ni Duterte na malugmok, ibinango ni PBBM tungo sa Bagong Pilipinas. Putaragis talaga. Bagong Pilipinas, puro kawatan, puro droga, tumaas ang krimen. Yung ba'y Bagong Pilipinas? Oh, ipinakita rin ito ang paghahambing ng dalawang administrasyon. Sinasabi noong nakaraan ay bagsak ang ekonomiya. Talaga naman. Aminado kami dyan. Hindi ganun kataas ang ekonomiya kasi may pandemya. Ngayon, walang pandemya. Kayang-kaya sanang iangat ng ekonomiya, pero ano ginagawa ni Marcos? Wala. Kaya, bagsak pa rin ang ekonomiya. Oh, magulo ang pamahalaan at nawalan ng direksyon ang bansa. Habang ngayon, umano ay bumalik ang tiwala, disiplina at pag-asa ng bawat Pilipino. Kayo ang tatanungin ko, mga kababayan. Nasiyahan ba kayo sa administrasyong Marcos? Gumaan ba ang buhay nyo? Yung halagang 1,000, pag dinala mo sa palengke, marami ka bang nabibili? Sagana ba ang buhay mo sa administrasyong Marcos? Mura ba ang bilihin? Mura ba ang bigas? Kayo na po ang humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.